Ang bawat hayop ay may kawili-wiling katangian, ngunit may ilang mga hayop ang mas nakamamangha kaysa sa iba. Ang pagkahumaling ay maaaring magmula sa paraan ng itsura, pag-uugali, pagpaparami, o kombinasyon ng ilang katangiang iyon ng hayop. Sa video na ito, ating makikita ang 10 sa mga most interesting animal sa mundo. At ating suriin kung bakit hindi maiiwasang maging kawili-wili ang mga ito sa paningin ng marami. Number 1. Hydra. Ang mga hydra ay maliliit na hayop na nabubuhay sa tubig tabang. Sila ay hindi lamang may kakaibang reproductive cycle, ngunit maaari nilang muling buuin ang kanilang mga tissue na tila hindi tumatanda. Sa katunayan, ang mga sayantipiko ay nag-isip na sa ilalim ng wastong mga kondisyon, ang isang hydra ay maaaring mabuhay ng 1,400 years o kahit na magpakailanman. Ang mga hydra ay maaaring mag-reproduce sexually or asexually. Sila ay umuusbong lamang ng mga buds na kalaunan ay pumuputol at tumutubo sa iba pang mga hydra na mga clone ng kanilang mga magulang. Gayunpaman, kapag kakaunti ang pagkain o hindi maganda ang klima, sila ay nagre-reproduce sexually. Gumagawa sila ng mga ovary, testes o kung minsan pareho sa parehong individual. Ang mga testes ay naglalabas ng sperm sa tubig na kalaunan ay nagfe-fertilize sa mga itlog sa mga ovary ng isa pang hydra. Ang mga fertilized na itlog na ito ay nagkakaroon ng tough coat. At kapag namatay ang nasa hustong gulang, ang mga pinatibay na itlog na ito ay lumulubog sa ilalim ng katawan ng tubig at naghihintay na bumuti ang mga kondisyon. Kapag ginawa na nila iyon, ang itlog ay napipisa bilang isang hydra nymph. Number 2. Kakapo. Ang kakapo na matatagpuan lamang sa New Zealand ay ang tanging flightless parrot sa mundo. Ito ay isang malaking nocturnal bird na may haba na 23 to 25 inches at may timbang na nasa pagitan ng 2 to 4 kilograms. Mayroon itong facial disc na parang sakwago, kaya ito'y tinatawag din sa pangalang owl parrot. Ngunit ang mga pakpak at buntot nito ay maikli at wala rin itong breastbone. Ang malalambot na balahibo nito ay berdeng olibo at may batik-batik na may kayumangging kulay abo at itim na nagbibigay daan sa paghalo nito sa tahanan nitong kagubatan, kung saan ito ay nakatira sa lupa. Ang ibon na maaaring mabuhay ng hanggang 100 years ay laganap noon, hanggang sa pagdating ng mga tao at ng mga predatory animals sa dala nila. Ngayon, ang kakapo ay critically endangered at matatagpuan lamang sa New Zealand's Codfish and Anchor Islands. Sa panahon ng pag-aasawa, ang mga lalaking kakapo ay naglilinis ng isang lugar. Naghuhukay ng mababaw na butas sa maduming lupa na mauupuan. Nagpupunta sa isang malatrens na estado at gumagawa ng mga booming sound na katulad ng isang foghorn. Magagawa nila ang booming na ito na naglalakbay ng ilang kilometro buong magdamag sa loob ng 3 to 5 months sa pag-asang makakaakit ng isang babaeng kakapo. Number 3. Platypus. Ang platypus ay isang nakakaintriga na mammal. Isang mammal na may tuka na parang sapato na nangingitlog. At ang mga lalaki ay may makamandag na spurs o kamandag mula sa kanilang venom glands na konektado sa ulihan ng kanilang mga binti. Hindi lamang ito, ang platypus ay nakakahanap ng biktima sa pamamagitan ng pagdama ng mga electrical field. Sila ang mga mammal na makakagawa nito, maliban sa Guiana dolphin. Ginagawa ito ng platypus sa pamamagitan ng mga receptor sa bill nito. Ang maliit na mata nito ay may double cone at mas katulad ito ng isang hagfish kaysa sa isang karaniwang mammal. Depende sa reflection na liwanag, ang hayop ay kumikinang din ng blue-green. Habang ang babae ay may 2 ovary, ang kaliwa lamang ang gumagana. Kapag namisa na ang kanilang mga itlog, ang mga baby platypus ay hindi pinapainom ng gatas mula sa mga nipple na kung saan ay wala ang mga ina nito. Ngunit pinapainom sila mula sa mga dermal pores. Ang mga baby platypus ay talagang ipinanganak na may ngipin, ngunit nawawala din ang mga ito.
Ang mga nasa hustong gulang na platypus ay gumagamit ng kanilang bill upang gilingin ang kanilang pagkain tulad ng insect larva, yabis, maliliit na isda at mga worms. Kinakain ng mga tao ang kanilang mga buntot na puno ng taba. Ang karaniwang platypus ay nabubuhay ng mga 12 years sa wild at mga 17 to 20 years naman sa captivity. Number 4. Hispaniolan Solenodon. Ang nocturnal Hispaniolan Solenodon ay isa sa huling dalawang nabubuhay na insectivorous mammal na katutubo sa Caribbean. Ang nilalang na ito na tila mukhang isang crossbreed sa pagitan ng malaking daga at shrew ay matatagpuan sa mga kagubatan at palumpong ng Haiti at Dominican Republic. Isa ito sa dalawang hayop sa lupa na katutubo sa isla ng Hispaniola. Ang Solenodon ay may katawan na nasa pagitan ng 19 at 28 inches ang haba at naked tail na halos 10 inches ang haba. Ang haba ng buhay nito ay mga 11 to 12 years. Ang bigat nito ay maaaring umabot ng 1.8 to 2.4 pounds. Sila ay fossorial at lumalabas sa gabi upang kumain ng maliliit na hayop, kabilang ang mga insekto, bulate at daga. Ang babae ay may dalawang nipple sa kanyang likod malapit sa kanyang puwitan. Ngunit ang talagang kamanghamanghang bagay tungkol sa Solenodon ay ito ay tunay na makamandag. Ang lason na inihahatid ng isang Solenodon ay maaaring pumatay ng isang daga sa loob ng ilang minuto. Kahit na hindi ito papatay ng tao, ang kagat ng isang Solenodon ay sadyang napakasakit. Number 5. Komodo Dragon. Ang Komodo Dragon ay paminsan-minsang umaatake sa mga tao. Sinasabi ng ilang mga biologists na hindi ito makamandag. Ngunit ang laway nito ay napakarumi at napakaraming bakterya na ang isang kagat ay hindi maiiwasang magpapadala sa biktima sa septic shock at mauwi sa pagkamatay. Tunay man na makamandag o hindi, ito ay isang ambush predator na kadalasang hindi pinapaalis ang nagiging biktima nito at namamatay tulad ng ginagawa ng makamandag na ahas. Pagkatapos, pupunitin at lalamunin ng Komodo Dragon ang mga tipak ng biktima o lulunukin ito ng buo kung ito ay sapat na maliit. Kung ang isang grupo ng mga Komodo Dragon ay dumating sa isang bangkay, ang pinakamalaking lalaki ay kakain muna. Tulad ng isang ahas, ang Komodo Dragon ay nagpapalabas ng isang tubo para sa paghinga sa ilalim ng kanyang dila upang hayaan itong huminga habang ito ay kumakain. Pagkatapos, isinusuka niya ang hindi natutunaw na material tulad ng sungay at buhok. Sa kabila ng husay nito bilang isang mangangaso, tila mas gusto ng Komodo Dragon ang bangkay o patay na hayop. Sa kasamaang palad, nababalitaan din ang tungkol sa di umano'y paghuhukay nito at pagkain ng mga bangkay ng tao. Ang lifespan ng isang Komodo Dragon ay nasa pagitan ng 25 to 30 years. Number 6. Nine-banded armadillo. Hindi tulad ng three-banded armadillos, ang nine-banded armadillos ay hindi maaaring mag-roll na parang isang bola. Gayunpaman, maaari silang lumutang sa tubig sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kanilang mga bituka o paglubog upang makatawid sa mga ilog. Sa sandaling natagpuan lamang sa South America, ang armadillo ay dahan-dahang lumipat sa hilaga sa Central America, sa timog kanluran ng Amerika at hilaga sa Nebraska, at silangan sa North Carolina. Ito ay sikat sa kanyang baluti na gawa sa bony plate na natatakpan ng mga scute. Ang ilang mga species ng armadillo ay may sapat na kakayahang umangkop upang gumulong na parang isang bola kapag sila ay nanganganib. Habang ang nine-banded armadillo naman ay may kakayahang tumalon ng 4 na talampakan sa hangin kapag ito ay natatakot. Ang reproductive strategy ng armadillo ay kaakit-akit din. Bagamat isang itlog lamang ang nafe-fertilize, hindi ito agad na i-implant sa matris. Kapag nag-implant ito, nahahati ito sa quadruplets. Ito ay normal na inaasahan.
Ang mga supling ay nagpapatuloy na mabuhay ng 7 to 8 years sa wild o 15 to 20 years naman sa captivity. Ang armadillo ay isa rin sa ilang mga hayop na maaaring magkaroon ng leprosy at ito ay isang reservoir na sakit para sa Trypanosoma cruzi parasite. Ang parasite na ito ay nagdudulot ng malagim na Chagas disease. Number 7. Sloth. Ang mammal na ito sa South and Central America ay may mahinang pandinig at umaasa sa kanilang pang-amoy at paghipo upang makahanap ng pagkain. Ito ay kumakain, natutulog, nakikipag-asawa, nanganganak, at namamatay pa na nakabitin ng nakabaligtad sa isang puno. Ang karaniwang sloth ay nabubuhay ng 20 to 30 years sa wild, ngunit kilala na nabubuhay ng mahigit 40 years sa captivity. Ang tanging bagay na hindi nito ginagawa sa puno ay ang pagpapaginhawa sa sarili. Pagkatapos umakyat, bumababa din ito ng dahan-dahan mula sa puno. Kakalad ka rin ang sarili sa lugar kung saan gagawin nito ang gusto nito. Pagkatapos ay aakyat muli na may napakabagal na pagkilos. Bukod dito, ang sloth ay may symbiotic na relasyon sa algae na tumutubo sa balahibo nito at nagiging berde. Ang isang microcosm ng mga arthropod, kabilang ang mga moth, mites, at beetle ay nakatira din sa balahibo ng hayop. Ang mga sloth ay medyo cold-blooded din dahil ang temperatura ng kanilang katawan ay nakadepende sa kanilang kapaligiran. Ang temperatura ng isang normal, malusog na sloth ay nasa pagitan ng 77 hanggang 95 degrees Fahrenheit. Kung ang temperatura ng katawan ay bumaba sa kasing baba ng 68 degrees, ang hayop ay napupunta sa mas malalim na pananamlay kaysa sa dati. Ang mga sloth ay walang kakayahang makalakad. Ang mga braso ng three-toed sloth ay 50% na mas mahaba kaysa sa mga binti nito. Ang mahabang braso nila ay ginagamit nila dahilan para maging isang mahusay na manlalangoy. Ang sloth ay maaaring huminga ng 40 minutes sa ilalim ng tubig. Hindi tulad ng karamihan sa mga mammal, hindi ito palaging may 7 vertebra sa leeg nito. Maaari itong magkaroon ng higit pa o mas kaunti, depende sa species. Number 8. Sperm whale. Ang blowhole ng sperm whale ay nasa kaliwang bahagi ng ulo nito, nakakaiba sa ibang mga balyena. Ang sperm whale ay isa sa mga pinakakaakit-akit na marine mammal. Ang malaki at matalinong hayop na ito ay malapit na rin sa pagkalipol, kahit na ito ay matatagpuan sa karamihan ng mga karagatan sa mundo. Ito ang pinakamalaking carnivore na may mga ngipin, may pinakamalaking utak, at gumagawa ng pinakamalakas na tunog sa mundo. Mayroon itong komplikadong koleksyon ng mga vocalization na tumutulong sa pakikipag-usap nito sa iba pang mga sperm whale at upang makahanap ng biktima. Ang mga vocalization na ito ay natututunan nila at hindi likas. Dahil ang balyena na ito ay sumisisid ng mas malalim kaysa sa iba pang mga marine mammal, gumagamit ito ng echolocation upang manghuli sa madilim na kailaliman ng karagatan. Ang balyena na tinatawag ding cachalot ay maaaring sumisid ng kasing lalim ng 6,600 feet sa paghahanap ng isa sa mga paboritong pagkain nito, ang giant squid. Hindi lamang gumagawa ang balyena ng sperm oil, ngunit gumagawa din ito ng ambergris sa bituka nito. Ang ambergris ay ginagamit na sangkap sa perfume at kung minsan ay natatagpuan ito sa mga dalampasigan. Sa katunayan, ito ay isinusuka nila. Ito ay ginagawa kapag ang hindi natutunaw na mga biks ng pusit ay nakakairita sa sistema ng pagtunaw ng balyena. Ang balyena ay naglalabas din ng isang pampadulas upang mabawasan ang pangangati. Ang mga sperm whale ay natutulog din ng patayo na ang kanilang mga ulo ay nasa ilalim lamang ng tubig at walang nakakaalam nito kung bakit. Ang isang bagay na alam ng mga siyentipiko tungkol sa mga sperm whale ay karaniwan silang nabubuhay ng 70 years. Number 9. Hyrax. Nakakagulat na malaman, ngunit ang hyrax ay mas malapit na nauugnay sa mga elepante at dugong kumpara sa iba pang mga species ng hayop na mas katulad nito.
Ang Hyrax ay tila mukhang isang crossbreed sa pagitan ng isang kuneho at isang guinea pig kapag pinagmasdan. Natagpuan ito sa silangan at Timog Africa at sa gitnang silangan. Tinutubuan pa ito ng mga pangil na patuloy na lumalaki sa buong buhay nito, sa average na 9 to 14 years. At ang mga ngipin nito sa pisngi ay katulad ng isang sa rhinoceros. Mayroong isang glandula sa likod nito na naglalabas ng mga pheromones o sariling amoy. Kapag ipinanganak ang mga sanggol, umaakyat sila sa likod ng kanilang ina at humihiga sa glandula na ito. Bilang mga omnivores na hayop, ang mga Hyrax na ito ay pangunahing kumakain ng mga halamang gamot, damo, prutas, at dahon. Gayon din ang naidaragdag sa kanilang pagkain tulad ng maliliit na butiki, insekto, at itlog ng mga ibon na nahuhuli sa mga lokal na batuhan. Tulad ng kabayo, ang Hyrax ay hindi makakasuka. At tulad ng isang baka, mayroon itong multi-chambered stomach at ito ay lantarang cold-blooded animal. Upang magpainit, ang Hyrax ay kailangang magbilad sa araw tulad ng isang reptiles. Number 10. Honey Badger. Ang honey badger ay mga matatalinong hayop na nangangailangan ng patuloy na pagpapasigla. Sa totoo lang, ito ay walang pakialam tungkol sa paghahanap ng pagkain kahit na may peligro. At wala itong pakialam kung ito man ay matusok ng mga bubuyog, matuklaw ng mga ahas, o hamunin ng mga leon. Hahabulin niya ang kanyang biktima ng walang humpay hanggang sa ito ay masiyahan. Ang mga honey badger ay matakaw na omnivore na kumakain ng anumang mula sa honeybee, larva, hanggang sa mga ahas, hanggang sa mga ugat at berry. May kaugnayan sila sa mga skunk, otters, ferrets, at iba pang badger. Ngunit miyembro sila ng pamilya ng weasel. Hindi sila ang pinaka-elegante sa mga mangangaso. Ang mga honey badger ay inaapi lamang ang kanilang biktima hanggang sa mamatay gamit ang kanilang matatalas na ngipin at kuko at matipunong pangangatawan. Walang makapigil sa kanila. Napakaraming beses silang nakakagat ng mga makamandag na ahas, kung kaya't nagkakaroon sila ng immunity. Ang dose-dosenang mga tusok ng pukyutan ay hindi hadlang sa kanila. Dahil sa makapalang kanilang balat, nagiging baliwala ang pagkagat ng iba pang mga hayop sa kanila. Ang mga nilalang na ito ay makikitang nananakot sa halos lahat ng dako sa Sub-Saharan Africa, Saudi Arabia, Iran at Western Asia. Sila ay umaangkop sa anumang kondisyon mula sa mainit na rainforest hanggang sa malamig na tuktok ng bundok. Thank you very much mga katrops! May nais ka bang ibahagi na kaalaman tungkol sa video na ito? Just comment down below sa ating comment section. Mag-iwan ka na rin ng thumbs up dyan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito o kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click lang ang subscribe and bell notification para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos na i-upload. Hanggang sa muli mga katrops!